All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Bisita sa office sa panulat ni Ara. Takatak-tak. Iyon ang mabilis na tunog ng keyboard ng computer ni Tony Manorio habang nagtatype sa loob ng kanyang cubicle. Busy siya sa paggawa ng write-up tungkol sa isang malaking event na ginawa sa bakuran ng pamahalaang bayan na iyon. Pinuno siya ng tanggapan ng Public Information's Office at nakatalagang spokesperson ng kanilang pamahalaang bayan. Masaganang dumadaloy ang mga ideya sa kanyang isipan habang tumitipa sa keyboard. Kaya naman wala pang 2 minuto ay tapos na niya ang ginagawang write-up. Nirebisan niya iyon. Pagkaraang baguhin ang ilang mga linya, ayos na iyon para sa kanya. Pagkatapos i-print ang hard copy, maaari na niya itong ipasa sa opisina ng mayor upang masuri naman ang kanyang naisulat. Ayos na to. One job accomplished. More to go. Hehehe. Nangingising sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang naisulat. Sigurado ka ba? Baka nananakot ka lang. Maniwala kayo. Ramdam ko talaga at nagtayuan ng mga balahibo ko. Ano yun? Napakunot ang noo niya nang marinig ang ilang mga staff na nag-uusap. Tumayo siya sa kanyang upuan at tumabas sa kanyang cubicle. Nakita niya ang ilang staff na nag-uumpukan at tila may importanteng pinag-uusapan. Lumapit siya sa mga iyon upang makinig, pero hindi siya nagpahalatang naroon na siya sa tabi ng mga ito. May nililayout ako nun sa computer ko at nag-iisa na ako sa office. Mga 6 na nun ng gabi. Akalain niyo ba? Gumagalaw ang mga upuan. Wala namang ibang tao. Ako lang, promise. Kuwento ni Aline, ang kanilang graphic artist. Sabi nga rin ni Bea, kapag nagki-clipping siya sa mga dyaryo kapag weekends, may kumakaluskus daw dito sa opisina na hindi sabi mawari kung ano. Sabi ni Chel. Uy, hindi nga. Nananakot lang ata kayo eh. Ako pa naman ang magki-clip ng dyaryo sa susunod na linggo. Paano kaya yun? Si Mads, ang isa sa mga administrative officer ng kanilang opisina. Uy, ano ba yan? Ang aga-aga naman yata ang umpukan yan. Trabaho muna! Talaga naman eh. Untag ni Sir Tony sa mga staff. Ay sir, sensya na po. Maganda lang ang pinag-uusapan namin. Si Shell. Sir, oo nga po. Tungkol dun sa nagpaparamdam dito sa office natin. Hindi nyo ba alam Sir Tony? Si Mads. Kumunot ang noo niya. Hindi kasi kayo nagdarasal kaya kung ano-ano ang naiisip nyo. Hindi totoo yun. Sige na, balik na sa trabaho. Balik sa kanilang upuan ng mga staff. Pumasok na muli siya sa cubicle at hinarap ang mga gawain para sa araw na iyon. Marami siyang paperworks na inaasikaso sa buong maghapon. Gayun din may mga report na hinihingi ang mayor na kailangan niyang matapos sa araw na iyon. Kaya nagpasa siyang mag-overtime na lang dahil hindi sasapat ang 8 oras na pagtatrabaho niya para matapos ang lahat ng kailangan tapusin. Kasama si Joy na isa pang artist sa opisina ay nag-overtime siya para tapusin ang pinapagawa ng mayor. Madilim na sa labas nang sumilip siya sa bintana. Matagal na rin niyang artist si Joy. Si Jerry na asawa nito ay nagtatrabaho din sa pamahalaang bayang iyon. Subalit sa ibang tanggapan lamang. Good evening Sir Tony. Busy ata.
Bati ni Jerry nang pumasok sa kanyang cubicle. Medyo kailangan ni Mayor. Umiti siya. Si Jerry ay lumapit sa asawa nito. Saglit lang itong nakipag-usap sa asawa at lumabas na rin ito ng cubicle. Ilang saglit lang mula nang lumabas ng cubicle si Jerry hanggang sa paglangit-ngit ng main door ng kanilang opisina ay biglang namatay ang ilaw sa loob ng cubicle. Magkahiwalay ang switch ng ilaw para sa lugar ng mga staff at switch ng ilaw ng cubicle ni Sir Tony. Jerry! Ano ba? May ginagawa kami! Si Joy na tila iritado ang boses. Maya-maya pa ay bumalik ang ilaw pero ilang segundo lang ang lumipas at namatay muli yun. Napailing si Sir Tony. Loko talaga yung asawa mo, Joy. Nakangising sabi nito. Pagkuha ay tumayo na siya at tinungo ang switch upang yun. Muli ang pagbabalik na liwanag. Sa labas ng cubicle hinagilap niya si Jerry, subalit wala doon ang lalaki. Nagtago pa nga ang mokong na yun, Anya. Bumalik siya sa kanyang cubicle pero halos 5 minuto pa lang ang nakalipas ay muling namatay ang ilaw sa loob ng cubicle. Si Joy na ang tumayo. Inon ang switch ng ilaw sa cubicle. Hinagilap din nito si Jerry sa loob ng opisina pero wala doon ang kanyang asawa. Eksaktong nasalubong nito si Sir Tony na lumabas ng cubicle. Bakit? Tanong nito kay Joy. Sir, kinikilabutan ako. Wala si Jerry dito sa office. Pero sino nagpapatay ng ilaw? Nakaramdam siya ng biglang takot. Lalo pang sumidhi yun nang pareho silang makaramdam ng malamig na hangin sa loob ng kanilang opisina. Nanunuot iyon sa balat. Nagkatinginan silang dalawa. Patay mo na ang computer mo. Halika na. Oo nga sir, ayoko na. Pagkapatay ng mga computer at pagkaligpit ng mga gamit ay mabilis na silang umalis ng opisina. Halos takbuhin nila ang paglabas sa opisina. Patinding takot ang namamayani sa kanilang dalawa. Usap-usapan na sa opisina ang nangyaring iyon kina Sir Tony at Joy. Sabi ko na kasi kila Sir Tony, totoong may nagpaparamdam dito sa opisina natin. Gate ni Shell. Anong dapat natin gawin? Tanong ni Mads. Pabebendisyon na natin sa pare ang opisina. Si Sir Tony na bagong dating. Good morning Sir Tony. Naniniwala na ako sa inyo. Kaya nga kagabi ay kumausap ako ng pare na magbibless sa opisina natin mamaya. Ay, mabuti naman Sir Tony. Tama ang naisip nyo. Pero ano po kaya sa palagay nyo yung nagpaparamdam dito sa opisina natin? Si Mads. Hindi ko rin masasagot yan. Pero ang tiyak ko, kung ano man yun, hindi naman salbahe dahil wala namang sinaktan sa atin. O kaya wala pa mismong nakakakita sa atin kung ano man yun. At any rate, dapat talagang magpabendisyon tayo ng opisina dahil kahit ako hindi na magpapaiwang mag-isa dito, no? Nang hapong ding iyon ay dumating ang pare at nagbendisyon sa kanilang opisina. Wala mang naging malinaw na paliwanag kung ano o sino ang nagpaparamdam sa kanilang opisina at ano ang dahilan nito. Tanggap ng mga trabahador sa opisinang iyon, hindi sila nag-iisa dahil lagi silang may kasama. Hindi magkandatuto kung saan itututok ang mga mata sa ganda ng mga tanawing dinaraanan nila sakay ng kanilang pajero. Alam mo naman kung gaano tayo kabisi sa Maynila. Mabuti nga ngayon at kahit papaano nakasingit tayo ng oras para makapagbakasyon. Ay naku, hindi pa nga tayo nakakarating sa rest house, iniisip mo na agad ang pagbalik. Paano naman kung mainip ka? Ma, ang isang photographer na tulad ko ay no boring time ever. Dahil even the dust ay nagmamatter. Kaya I'm pretty sure na i-enjoy ko ang bawat alikabok na masasite ko sa bayang nito. 3rd year college na si Jane sa Maynila. At kasabay nito ang pagiging photographer niya na malaki ang naitutulong sa kanyang pag-aaral. Kumukuha siya ng mga litrato sa kasal, birthday, anniversary at iba pa. At the same time ay nagko-collect din siya ng best photos na nakukunan niya at ine-exhibit niya ito. Sa ganong paraan ay kumikita siya ng malaki. Ang mama naman niya na si Hana ay naging busy na sa trabaho mula nang mamatay ang asawa. Ang rest house nilang ito sa Santo Domingo ay minana ng kanyang ina sa magulang pa nito. Ma, ano yun? Tanong ni Jane na nakatingin sa isang lumang simbahan na kapansin-bansin ang taas ng kampanaryo. Iyan ang lumang simbahan ng Santo Domingo at ang kampanaryang yan may wagang kwento yan, nak. May wagang kwento? Please, kwento mo sa akin. Maiksi lang naman, pero nakakatakot.
Iniba pa niya ang boses niya para takutin ang dalagang anak. Naman hindi na ako bata. Okay, sige. Isang bride ang hindi sinipot ng kanyang groom. Tapos umakyat siya sa kampanaryo at doon nagpatiwakal. Tumalon siya mula sa itaas. Mula noon, ang sino mang magawin ng alanganing oras sa kampanaryo ay nauhulog at pinaniniwala ang tinutulak ng sawing bride. How sad naman. Bakit daw ba hindi sumipot ang groom? Siya ang dapat sisihin Hindi ko alam Hindi rin kasi alam ng lola mo kung bakit. Dahil hindi rin alam nung nagkwento sa kanya. Si mama talaga. Malamang kwentong barbero lang yun. Or kwentong kutsero kung tawagin nila dito sa probinsya. Pero habang papalayo ang pajero nila at papalapit ng papalapit sa paningin ni Jane ang kampanaryo, may kung anong puwersa ang tila humihigop sa isip niya na tuklasin ang katotohanan ng misteryong iyon. Hindi kalayuan ang kampanaryo sa rest house nila Jane kaya naman naisip niyang punta na yun kahit pa binalaan na siya ng ina. Walang tao sa simbahan at nakakabingi ang katahimikang dulot na yun. Alam niya na pinagbabawalan ng sino man na umakyat sa kampanaryo. Pero labis ang pagnanais niya na makarating doon. Gusto niyang makawanan ng litrato ang bawat anggulo nito. Pagkatapos lalagyan ko ng caption na misteryo sa kampanaryo. Wow! Sigurado akong bebenta to sa mga kliyente ko. Mula sa itaas ng kampanaryo ay dumungaw si Jane. Kakaibang kasiyahan ang naramdaman niya nang matanaw niya ang mga napakalawak na bukirin sa Santo Domingo. Inumpisahan niya ang kuna ng kagandahan na abot ng tanaw niya. Gayon din ang bawat sulok ng kampanaryo. Subalit laking gulat ni Jane ang isang babaeng nakasuot ng pangkasal ang madaanan ng kamera niya sa isang madilim na sulok ng kampanaryo. Nakatitig lang ito sa kanya. Napatras ang mga paa ni Jane sa baitang ng hagdanan. Gumagapang ang kilabot sa katawan niya hanggang sa kaliit-liitang ugat. Mga tingin ng babae ay naghahatid ng pangamba. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng babae na matigas ang boses. Nagsasalita ka? Oo, dahil hindi ako multo tulad ng iniisip mo. Hindi makapaniwala si Jane. Urong sulong niyang nilapitan ng babae at hinawakan ito. Hindi ka taga rito, pero alam kong alam mo na ang kwento tungkol sa lola ko. Ang lola mo? Siya ba yung bride na nagpakamatay? Oo. Pero bakit ka nandito? Bakit ka nakagown? Ikakasal ka ba ngayon? Alam ko na. Gusto mong magbigay respeto sa kanya bago kay kasal at naiiyak ka dahil naaalala mo siya? Sunod-sunod na tanong at komento ni Jane. Hindi. Kung gano'n anong ginagawa mo dito? Saglit na tinignan ng babae si Jane. At saka walang sabi-sabing biglang sinakalan dalaga at akmadong iuhulog sa kampanaryo. Nandito ako para patayin ka! Nagpupumiglas si Jane at pilit tinatanggal ang maigpit na pagkakahawak ng babae sa leeg niya. Lahat kayo ihuhulog ko dito! Sinaktan niyo ang lola ko! Pagkatapos ngayon pati ang lalaking mahal ko iniwan ako. Hindi rin siya pumayag na pakasalan ako kahit buntis na ako. Dahil meron siyang ibang mahal. Hindi ako. Pero hindi ako tutulad sa lola ko. Hindi ako magpapakulog dito para lang mamatay. Dahil kayong lahat papatayin ko. Kayong lahat. Wag ako. Wag ako. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong pakialam. Lahat kayo ay mananagot. At wala nang magagawa. Marami na ang matagumpay kong naihulog dito. At hindi rin ako mabibigo sa'yo. Gusto nang mawalan ng pag-asa ni Jane. Kinakapos na siya ng hininga. Diyos ko po. Kung sa ganitong paraan ako mamamatay, sana mamamatay na ako bago ba ako mahulog. Ang taas kaya. Usal ni Jane habang patuloy sa pakikipagbuno sa babae. Subalit biglang natigilan ng babae nang maramdaman ang kamay na umawak sa balikat. Tama na. Ang isa pang babaeng nakagown. Nagulat si Jane. Teka, sino naman? Kapatid niya na gusto ring magpakasal? Pinsan?
o BFF? Hindi sumagot ang pangalawang babae. Lola? Bulong ng unang babae. Lola? Naglipat ang tingin ni Jane sa dalawang nakapangkasal. Ibig sabihin, ikaw ang lola niya na nasa kwento? At bakit? Pero, buhay ka rin? Nagugulo ang tanong ni Jane. Walang patutunguhan ng ginagawa mong ito kundi sa impyerno. Magsisi ka. Magsisi ka tulad ko upang sabay tayong makakit sa langit. Anang ng pangalawang babae. Hinawakan ng lola ang kamay ng apo. Hindi na nila inintindi si Jane at sa halip ay maraan silang umakbang patungo sa bintana ng kampanaryo. Teka, suicide na naman ba ito? Pero hindi pa rin siya pinansin ng dalawa. Sandali! Wait! Pigil ni Jane. Nagtinginan ng dalawang bride at saka sabay na nagpakahulog sa mataas na kampanaryo. Ah! Delay ni Jane. Jane! Ang mama ni Jane kasama ang ilang kamag-anak. Ma! Yung babae! Inuhulog siya ng multo! No, I mean, isinama siya ng multo! Sumama siya sa Sumama siya sa lola niyang multo! Nahulog sila nandun sa baba! Natatarantang sabi ni Jane. Jane! Walang multo at walang babaeng nahulog sa ibaba. Ma, meron ma! Tao siya! Boy! Nakausap ko siya, tinawakan at sinakal pa nga niya ako eh. Tinangka niya rin akong ihulog pero pihigilin siya ng lola niya. Nagkatinginan ng mga kamag-anak at nagkanya-kanya ng mga komento. Maniwala kayo sa akin. I'm telling the truth. Naniniwala kami sa'yo, Jane. Pero hanggang dito na lang ang kwentong yun. Kung ayaw na nating madugtungan pa yun, wag na natin silang gambalain pa dito. Pero yung babae, buhay siya. I mean, kamamatay niya lang siguro. Kakahulog lang niya. Halika na, tignan natin yung babae. Ayaw pa ng dalaga. Jane, kung ano man ang nalaman mo, may katotohanan na yun. Ang pangyayaring mga yun ay totoong nangyari. Subalit, ilang dekada na ang nakalipas. Sabi ng matandang tiyuin ng mama niya. Lahat sila ay napatingin sa matandang lalaki. Dahil ang sinasabi mong babae na apo ng bride na unang magpatiwakalay, dati kong nobya na hindi ko nagawang pakasalan. Pero, si Jane, dahil iba ang minahal kong tunay. Subalit nakahingi na ako ng tawad sa kanyang kaluluwa at inalayan ko na rin siya ng ilang misa. Umaasa akong napatawad niya na ako pero sa ginagawa niyang pagpapakita marahil hindi pa nga niya ako napapatawad. Malungkot na sabi ng matanda. Lolo, mapapatawad ka rin niya. Dahil ang Diyos ay napatawad na rin siya sa ginawa niyang pagpapakamatay, ani Jane. Bago sila bumaba sa kampanaryo ay muling dumungaw si Jane at sinula pa ng ibaba. Nagawang isama ni Jane sa photo exhibit niya ang kampanaryo. Ang bawat sulok nito at hindi siya nagkamali. Marami ang humanga. Jane, this is really great. Parang may kakaiba. You know what? Kapag titignan ko siya, parang kinikilabutan ako. Lalo na ang shot sa gawing bintana na parang may dark shadow. Komento na isa sa mga client niya. Thank you, it's a compliment. Makalipas ng isang taon, kinailangan bumalik ni Jane sa Santo Domingo para mag-bridesmaid sa pinsan niyang ikakasal. Pero nauna pang dumating ang bride kesa sa groom. O teka, saan ka pupunta? Tanong ni Jane sa pinsang bride na tila aakyat sa kampanaryo. Relax, hindi ako magpapakamatay. Maupo lang ako dito sa hagdan at ayusin ko ang takong ng shoes ko. Natatawang sabi nito. Napangiti rin si Jane at napatingala sa itaas. Ang ngiti niya ay napalitan ng kilabot sa pagkasulyap niya doon. Hindi niya alam kung bakit. Maya-maya lang ay dumating na rin ang groom. Nasiraan daw kasi ito ng sasakyan kaya na late. Kasalukuyang nagmimisa ang pare sa kasal nang maisipan ni Jane na muling lumingon sa kampanaryo. At laking gulat niya nang makita niyang magkatabing nakatayo sa punong hagdan nito ang maglolang bride. Tila nanonood sila sa ikakasal. Napatingin din ang mga ito sa kanya.
Nagkantanda si Jane at sa muli niyang pagsulyap dito ay wala na ang mga ito. Pabalik na siya sa Maynila sakay ng Pajero nila. Habang dumaan sila sa kampanaryo ay namataan siyang nakatitig sa kampanaryo. Inaalala ang nakakatakot niyang karanasan. Nagimbal siya nang may makitang nahulog mula doon. Pero dahil papalayo na ang sasakyan nila kaya hindi na niya halos iyon nakita. Sumandal siya sa upuan ng sasakyan at humugot ng malalim na buntong hininga. God bless both of you. May the two of you rest in peace now. Usal niya. Bertang Barako sa panulat ni Rufino Crisologo. Matanda na si Bertang Barako. Higit 80 na. Sa totoo lang ay lola ko siya sa tuhod. Asawa siya ni Lolo Canor na ama ng tatay ko. Nakagisnan ko na ang katawagang iyon sa aking lola na napakabait naman at mapagmahal kay Lolo. Kung bakit naman kasi hanggang ngayon ay kakabit pa rin sa kanyang pangalan ang tawag na Barako ay inuurirat ko sa mga mag-asawang matanda. Sadya palang maliit pa ay may bansag ng Barako si Lola. Kasi nga lalaking lalaki siya kumilos. Napakatapang at sadyang hindi papaagrabyado. Maganda si Lola Berta, lalo noong dalaga. Mababakas pa yun kahit ngayon. Mahusay siyang makitungo sa kahit sino. Kaya naman marami rin siyang kaibigan pero walang mangas na manligaw. Masama kasing magalit. Talagang nanguumbag. Hanggang sa umeksena si Lolo Conor na inhinyerong ipinadala sa provincial office para mapangasiwa sa paggawa ng highway patungong Maynila. Isang silid sa malaking bahay nila Lola ang inupahan nito. Naging magkasambay sila at doon nag-iba ang kulay ng paligid ni Lola. Sa madaling salita, umibig ang Barako sa inhinyero at hindi naglaon ay nagpakasal. Nabili ni Lolo ang isang lote at lumang bahay na pagmamayari ng isang pamilyang permanente ng nanirahan sa Amerika. Maluwag ang bakuran at mabunga ang mga puno ng mangga, kaimito, santol at malaking puno ng akasya sa dulo ng lote. Naging mabuti at mabait na may bahay si Lola, palibhas ay napakabait din naman kasi ni Lolo. Isa lang si tatay na naging anak nila. Ngunit ang pagiging Barako ni Lola ay napatunayan at nasaksihan mismo ni Lolo noong 6 na buwan pa lang nasanggol si tatay. Nagsisigarilyo ka ba noon, Canor? Tanong ni Lola isang umaga. Aba hindi. Bakit? Hindi mo ba naaamoy? Amoy tabako. Amoy abano? Oo nga ano. Baka naman may nagtapon lang ng ubos dyan sa tabi-tabi. Ilang umagang napansin ng mag-asawa ang amoy na iyon ng tabako sa loob ng kanilang bahay at maging sa buong bakuran pero hindi nila malaman kung saan na yun nagmumula. Isang umaga, pagkalis ni Lolo patungo sa kanyang trabaho at habang ang sanggol na si tatay ay mahimbing pa sa kuna ay sinamantala ni Lola Berta ang pagwawalis hanggang sa duluhan sa puno ng malaking akasya. At doon niya nalaman kung saan nagmumula ang amoy ng tabako. Ilang upos, malalaking upos na halos kasing bilog ng kanyang pulso ang pinulot niya sa panaan ng malaking puno. Hindi kaya ng tao ang laki ng abanong ito. Kapre? May kapre nga ba? Bulong niya sa sarili habang tinitingala ang malabay na sanga ng akasya. Iniuwi at ipinakita niya sa mga asawa ang mga upos pagdating nito kinahapunan. Totoo ba yung mga kapre? Sabi ni Lolo. May tao kaya namang mag-aapuwap ng ganyang kalaking abano? Ganting tanong ni Lola. Ilang umaga pang uling nakakuha ng upos si Lola pero hindi na niya pinapansin. Hindi raw naman nakakaperwisyo. Ang bahay nila noon, sabi ni Lolo, ay yari sa kahoy. Napakatibay. Pero isang gabi ay nagising silang mag-asawa sa pag-uga nito. Akala nila ay may lindol ngunit nang mag-umaga ay wala raw isang mang kapitbahay na nakaramdam na yun. Nang sumunod na gabi ay muling umuga ang kanilang bahay. Mas matapang talaga si Lola kaysa kay Lolo dahil
siya ang nagbukas ng bintana at dumungaw ng tumigil ang pagkalog ng kanilang bahay. Noon niya natanaw sa itaas ng punong akasyang mapulang baga na hinuhuna niyang abano ng kapre kahit wala siyang maitsurahan dahil sa dilim ng gabi. "Huwag mo naman kaming gambalain ng gabi, kaibigan," wika ni Lola habang nagwawalis sa paanan ng punong akasya. "Baka magiba ang bahay namin sa kakakalog mo. Pakiusap naman oh." Ngunit nang sumunod na gabi ay inuga na naman ang bahay nila. Kinabukasan, ang ginawa ni Lola ay kinuha malaking aso sa kanyang ama na dating siya ang nag-aalaga pero iniwan niya nang siya ang mag-asawa. Matapang ang aso at tiyak na hindi basta-basta makakalapit ang sinuman o anuman ng walang babala. 1, 2, 3 gabi silang tahimik. Galit na galit si Lola na hinalihaw ng liwanag ng flashlight ang malaking puno ng akasya. Ngunit wala siyang nakitang anuman. Kinabukasan ay sinadya ni Lola ang punong akasya. "Hindi na nakakatuwa ang ginagawa mo, kaibigan." Malakas na wika niya. "Wala akong alam na kasalanan namin sa'yo. Kung ikinakagalit mo ang pagtira namin sa bahay na yun ay pagpasensyaan mo kami. Kung dati ay doon ka, ngayon ay amin na yun. Hindi na yun para sa'yo." Ang mga sumunod na araw ay lalong nagalit si Lola. Kahit walang malakas na hangin ay nakakarinig sila ng ingay at kalabog na kapag tinignan nila ay ginapak o pinulot ng sanga ng mga santol o kay Mito o Mangga. Dito na umusbong ang pagiging barako ni Lola Berta. "Ano ba yan, Berta?" tanong ni Lolo habang minamasdan ang ginagawang paglilinis ni Lola ng isang lumang disabog na shotgun. "Baril, di ba?" ang sagot. "Ito ang ginagamit namin ni tatay noon kapag gusto namin ng karning usa." "Kung balak mo, gagamitin mo yan sa kapre. Buti kong tablan yun." 2 dosenang bulitas o perdigones ang bawat putok nito kaya hindi ako nag-uulit ng putok sa usa. Swerte niyang kapre pag di siya tinablan. Ilang araw ang lumipas na wari tumahimik ang kapre. Pero si Lola Berta ay palaging mababaw ang tulog. Laging nagmamatsyag, nakahanda. At dumating ang gabi ngayon. Bagya nang naidlip si Lola nang maglangitan ng bubong at dingding ng bahay. Inuuga na naman ang bahay nila. Mabilis na bumalikwas si Lola at hinagilap. Ikinasa ang disabog. Gusto mang pigilin ay hindi yun ginawa ni Lolo. Siguro nangangamba rin si Lolo. Galit na nga kasi si Lola at baka siya ang mapagbalingan. 21 anyos lang si Lola Berta noon. Kalakasan. Ngunit pagbukas ni Lola ng bintana ay bigla siyang napatda. Nasa kanyang harapan ang isang malaking taong nababalot ng itim na balahibo sa buong katawan. Kapre nga. Nagbabaga ang abanong tangay-tangay nito ng mapupulang liwanag ang naglalantad sa nakakakilabot na muka. Ilang metro lang ang layo sa pasamano ng bintana. Napakalaki. Parang higante itong nakapamewang sa harapan niya. Kapantay lamang ng hita nito ang kanilang bintana. Bigla ang pagsalakay ng takot kay Lola Berta na natigilan ngunit nananatiling maigpit ang pagkakahawak sa vintage shotgun. Kumilos ang kaliwang kamay ng malaking nilikha at matinding hinawi ang balagong balahibo sa pagitan ng mga hita. Pumulandit at animoy ulan na sumabog ang mapanghing ihi nito pabagsak sa pasamano ng bintana. Biglang nagising ang pagiging barako ni Lola at itinutok ang baril sa kanya. Anumang hawak ng kaliwang kamay ng kapre. "Bastos!" sigaw ni Lola sabay kinalabit sa gatilyo ng disabog. Malakas pa sa ungal ng usa o baka ang pumunit sa katahimikan ng madaling araw na iyon. Ang mga sanga ng malalaking puno ay alos magkabali-bali dahil sa malaipo-ipong hanging nilikha ng humarurot na kapre. Magkayakap na naupo ang mag-asawa. "Sabi ko sa iyo eh." Maya-maya ay nakangiting sabi ni Lola. "Nangangalog pa ang mga tuhod ko." "Tapang mo talaga, Berta." Ayaw mang paniwalaan ng iba ang pangyayaring iyon ay naging kwentong bayan at naging selyo ng hanggang ngayon ay bansag sa aking Lola. Bertang Barako.
Alam naming excited na kayo sa susunod na istorya. Pero, kapit lang, hinga muna sa takutan. And let's hear a quick word from our kapodcast from Podcast Network Asia. Mahilig ka ba sa kwentong kababalagan at misteryo? Halina sa aking campsite at pag-usapan natin mga kwentong humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan ng ating mga Pilipino. Ako si Earl, ang inyong campmaster at inaanyayahan ko kayong makinig sa Philippine Campfire Stories Podcast. Makinig ng libre sa Spotify, Apple Podcasts at sa inyong paboritong podcast platforms. Trap in Tragedy. Matagal nang napapansin ni Jojo na may mga nakikita siyang bagay na hindi nakikita ng iba. Bagamat hindi niya masyadong ginagamit ang ganitong kakayanan, may mga pagkakataong hinihingi ng mga sandali na kailangan niyang mamagitan between the living and the dead. Ang karanasan niyang ibinahagi sa atin ay isang halimbawa. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Alam ng friends ko ang tungkol sa pagkakaroon ko ng third eye, something that I always tell them na hindi ko hinangad. At hanggat maaari, ayaw ko sanang gamitin. Para sa akin, sapat nang nakakakita ako ng multo. But to actually communicate with them is no longer my business. Pero one time, hindi ko natanggihan ang hiling ng isang friend ko, si Bambi. Ayon kasi kay Bambi, minumulto ang opisina nila. As in, Jo, bigla na lang gumagalaw yung mga chair sa office namin kahit wala namang tao. Then, oftentimes, nakakarinig kami ng mga footsteps. Kailan huling nagparamdam sa office niyo ang mga multo? Tanong ko. Just yesterday. At iyon ang pinakamatindi sa lahat. Bakit? Dahil nagiging violent na ang mga manifestations. Yung isang office mate namin, si Phil, nasa ospital ngayon. Tinamaan kasi ng metal drawer ang mukha niya noong bigla itong bumukas. Then, biglang lumutang ang mga stapler at pencils mula sa desk namin. Nagtalsikan ang mga ito na parang iniahagi sa amin. Needless to say, galit ang mga kaluluwang na traps office ni na Bambi. Takot na takot kaming lahat, pati mga boss ko. Noon ko inirekomenda na baka makatulong ka sa amin. Nagbuntong hininga ako. Hindi kasi ako sigurado kung makakapag-communicate ako ng maayos sa mga multong yun at kung pakikinggan nila ako. Please, Joe, ikaw lang ang kilala naming may kakayanang makita sa kanila. Tell them to stop haunting our office para naman makapagtrabaho kami ng maayos. Pumayag ako sa pakiusap ni Bambi. The next day, we went to her office. Pagpasok pa lang sa lobby ng building, nasense ko na agad ang threatening atmosphere. Hindi magandang vibes ko. We went inside the elevator. Sa 17th floor kasi ang office ni na Bambi. On the 14th floor, huminto ang elevator. Bumukas yun. May pumasok na lalaki. Nasa 50s, naka-business suit. Pero laslas ang leeg nito at duguan. Ang sabi ni Bambi, parating ganyan dito. Humihinto ang elevator sa 14th floor kahit wala namang nag-oopisina sa floor na yan dahil storage lang ng mga gamit. Tumayo sa gilid ko ang lalaking laslas ang leeg. Hindi ako tumitingin sa kanya. Walang kamalay-malay si Bambi. Ang tahimik mo, may nararamdaman ka ba? Tanong niya. Hindi pa rin ako kumibo. Gusto ko nang makarating kami sa 17th floor. Ramdam na ramdam kong nakatingin sa amin ang ghost sa gilid ko. In my peripheral vision, I can see na nakatingin siya sa amin. Galit siya. Galit na galit siya. Finally, we reach our floor. Kasabay naming lumabas ni Bambi yung lalaking laslas ang leeg. Pagpasok namin sa opisina nila, ang daming tao. May small circular table. Mga 6 na tao siguro ang naroroon. May nagpopotocoffee sa isang cubicle.
May palakad-lakad na mga tao along the aisle. The office is in such busy atmosphere. Nasabi ko tuloy kay Bambi, okay naman pala kayo dito eh. Ha? Taka niya. Ang akala ko ba disturb kayong lahat? Kaya no, tuloy pa rin ng pagtatrabaho nila. At mukhang walang absent ah. Natatawa kong sabi. Napauwang ang bibig ni Bambi. Noon ako kinabahan. Don't tell me. Jo, 3 tao lang ang nasa office. Yung nagpo-photocopy lang at yung 2 nating imimit na boss sa loob ng inner office. Liban sa kanila, absent na yung iba. Napabuntong hininga ako. Maliwanag na multo ang lahat ng nasa opisina, liban sa 3 binanggit ni Bambi. Then, nakita ko yung lalaking laslas ang leeg. Binuksan niya ang maleta niya. Naglabas siya ng baril. Binaril niya ang isang babae sa table. Nagkagulo ang lahat, liban sa lalaking nagpo-photocopy na walang kaalam-alam sa nangyayari. Nagtakbuhan ng mga nag-oopisina sa loob. Nagkagulo. Then, naglaho ang eksena. Napalitan ng bagong pangyayari. This time, 2 sa nagmi-meeting sa circular table ang nagkainitan. Napatayo ang isa. Nadampot ang gunting na nasa ibabaw ng table at sinaksak sa dibdib ang office mate na nakainitan. Then, naglaho uli ang eksena. The violence that happened in that office just went on and on, like a movie played over and over again before my eyes. That's when I knew it was the gathering of the souls who experienced pain in that office. Mga kaluluwang hindi matahimik, nahulog sa patibong ng trahedya na paulit-ulit na nagaganap. Tumingin ako kay Bambi. Worried na siya. May pag-asa bang mapaalis ang mga multo? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Mas makabubuting lumipat na lang kayo ng opisina. Bakit? Tanong niya. The violence that happened in this office is bound to happen again. Mas mabuti pang hanggat maaga, umiwas na kayo. Sinunod nila ang payo ko. Lumipat sila sa ibang office building. Then after a week, nabalitaan na lang naming nagkaroon ng minor na sunog sa opisinang iyon. Sa 17th floor, nagsimula ang apoy. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.